page po natin mga partners, no? Dito po sa SMNI Cabanatuan, yan po, DWAY 1332. Yun pong official ano po natin, DWAY 1332. At meron po tayo yung isa pa, SMNI News Nueva Ecija, no? Meron po tayong anong tawag natin dyan, alternate Facebook page, at sana bisitahan din po ninyo at mag-follow po kayo. At of course, yun po mga kabayan po natin, mga partners po natin, marami po yung bumibisita po sa ating page DWAY 1332, pero hindi pa rin po naka-follow. So mag-follow po kayo para magkaroon po kayo ng notification, no? Every magkaroon ng live stream, live program po tayo dito sa ating Facebook page. At sa ating pong YouTube channel, puntahan rin po ninyo kung nasa YouTube po kayo ang DWAY News Channel. At may mga videos po tayo dyan na regarding po sa mga kaganapan po dito sa ating bansa. Ang pag-usapan po natin ngayong umaga, mga kaibigan, mga partners, ito pong si Senator Robin Padilla, no? Kasi nagiging laman po ng mga balita dahil mukhang naging tinik ng lalamunan ng panel of prosecutors at of course ng mga pro-impeachment. Sino po yung mga pro-impeachment? Of course, andyan po yung Tinklawans and Makabayans, tsaka po yung mga BBM loyalistas. Yun lang naman po yung mga grupo na gusto po ng impeachment, no? Ngayon, kung tinatanggi nila, nasa kanila na po yun, no? Pero bago natin pag-usapan yan, mga kaibigan, mga partners, bago po tayo mag-live program po kanina, meron tayong nakitang post, no, ng isang kaibigan po natin sa social media na meron daw pong video na kumakalat, mga kabataang babae, na actually yung pagkakasabi po niya ay parang hinubaran daw yung isang babae na kapwa nila teenager, mga kaibigan, mga partners. Hindi ko pinansin, no? Dahil tawag dito, pag ganyang mga video kasi medyo hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Pero kanina, mga kaibigan, mga brothers, bilang lumabas po dito sa feed natin, no, sa social media, meron pong lumabas na video, no? Parang ito yung tinutumbok ng kaibigan po natin, no, sa Facebook and in real life kaibigan po natin talaga, no? Kaya na-curious pa ako, kaya bago po tayo sumalang po dito, pinanood po natin at talaga namang nakakalungkot, mga kaibigan, mga partners, dahil talagang nakita mo sa video, mismong yung mga babae, 4 sila, no? Mukhang magkakaibigan tong mga babae, at talagang video pa, no? Video nila yun tong pang Google Pay, no? Sinusuntok, tinatadyakan, sinasampal, binabatukan yung isang batang babae, no? At nakakalungkot po talaga dahil nagagawa pa ito. Ito ba yung uri ng mga kabataang Pilipino ngayon, no, na kayang manakit ng kanilang kapwa at nilalive pa sa social media? Tapos yung isang kabataang babae nag-dirty finger pa doon sa live video na yan, diba? Kasi hindi naman makukuha yan kung hindi ni-live, diba? So yun, binugbog. So hindi natin alam, no? Of course, parang sa mga video ni Vice President Sara Duterte, diba? Hindi natin alam kung ano yung pangyayari bago yung live video na yan ng pangbubugbog, no? Pambubuli ng 4 na kabataang babae na yan, no? Hindi natin alam yung konteksto, pero baka parang doon sa video parang may nagawa. Yun pong isang batang babae na parang ikinagalit nung 4 na yan, no? So kahit na ganun, mga kaibigan, mga partners, ay hindi tawag dito, hindi tama. Kung nagkasala man yung binugbog na batang babae, no, which is kung titingnan mo parang hindi actually parang hindi talaga nila kaibigan or something. Pero nagtataka po tayo kasi yung setup o yung location, yung venue ng pambubugbog na yan, mga kaibigan, mga partners, bahay, no, bahay. At mamaya medyo mas nagitla po tayo, dahil bahay, tapos dun sa pinakadulo ng video, no, meron pong isang adult na nakuha na, no? Tagal-tagal ng video, tapos after nung merong adult na lalaki, no, na noon lang pumasok. So pero yung setup bahay, mga kaibigan, mga partners, so
hindi natin tawag dito, mukhang plinano, no? Kasi makikita mo yung mga batang babae nakapantulog na yung nakadamit pantulog na, tapos yung panglima, yung binubugbog nila, parang tingin ko lang mga kaibigan mappers, kasi yung video na lumabas sa feed ko medyo ano na siya anong tawag dito, yung black and white, parang ganyan. Kaya hindi mo masyadong makita kung hindi masyadong malinaw, although yung mukha ng mga apat na babae na yan na nambubugbog, no, ay makikita mo lalong-lalo na po yung humarap sa camera. So anong issue natin dito mga kaibigan, mga partners, no? Ang issue natin diyan, no, ibig sabihin bahay, no, tapos hindi na para hindi mo alam kung inimbita nila, plinano nila, inimbita doon matulog, tapos bugbugin, kasi sabi ko nga nakapantulog na yung mga tapos doon nga sa dulo mga kaibigan, mga partners, after nilang bugbugin, no, hinubaran. So parang doon sa batang babae na binugbog, nung tumayo, kasi parang nagpunta yung isang mama o lalaki, no, hindi ko alam kung tatay ba yan ng isa sa mga batang babae o siya ba yung may-ari ng bahay, no. Pumasok sa kwarto at parang pinalipat yung barang babae doon sa kabila, naka underwear na lang, di ba? Tapos andun yung lalaki. Doon natapos yung video. So nakakalungkot mga kaibigan, mga partners, at mas nakakalungkot, no, medyo tayo nababahala po dito kung totoo yung sinabi po nung kaibigan po natin doon sa post niya na dito sa Kabanatuan nangyari, no? Ngayon kung dito nangyari yan mga kaibigan, mga partners, dapat gumalaw po yung mga kapulisan po natin, yung otoridad po natin, dahil hindi po katanggap-tanggap yan, no? Kahit sabihin na natin, no, merong nagawa yung binugbog na babae, halimbawa nagnakaw, kumuha ng gamit ng mga apat na babae, no? Hindi katanggap-tanggap talaga yan. Biruin mo, parang hinasing yung batang babae na yan, di ba? So nakakalungkot lang, no? Of course doon sa part ng batang binugbog, syempre ano na yan, trauma na yan, no? Dadalhin niya yan habang buhay kung hindi siya makapag-adjust, kung yung kanyang tinatawag na anong tawag natin dyan, yung kanyang adversity quotient, di ba? Meron kasi tayong emotional quotient, intelligence quotient, diba? Meron din tinatawag na adversity quotient. Ano po yan? Adversity quotient na yan. Kahit dumaan ka sa mga traumatic event ay makakapag-adjust ka, makakapag-adapt ka. Hindi lahat ng tao merong ganun. Paano kung yung bata na yun mahina yung kanyang adversity quotient, di ba? Kaya nga maraming nagpapakamatay ng mga kabataan. Sabi ni Senator Robin Padilla, yung mga Gen Z ngayon weak, kaya nagalit yung mga Gen Z sa kanya, no? Pero sa totoo lang mga kaibigan, mga brothers, no, all over the world parang ganoon na ngayong naging trend, no? Kasi po siguro sa pagbabago-bago ng panahon, no, paano kung ganoon po yung batang yun, wag naman po sana, no, hindi makapag-adjust, di ba? O kahit na makapag-adjust mga kaibigan, mga brothers, habang buhay dadalhin na niya yun. Kung hindi bigyan ng Panginoon ng puso na mapagpatawad, ng isip na kumbaga yung pangangaral ng Panginoong Kristo hindi mapasok sa kanya, ano po yun? Tinuturo, yan po yung parating tinuturo ni Pastor Apollo Sigibuloy. Sabi niya, love your enemies, di ba? Paano kung hindi tinuro ng kanyang spiritual advisor or yung kanyang kung anuman yung religion niya, paano kung hindi na ituro sa kanya na kailangan magpatawad, patawarin mo yung nakagawa ng pagkakamali sa iyo, di dadalhin niya yun habang buhay, di ba? At based on research or based on facts, mga kaibigan, mga brothers, minsan yung mga tao na dumanas ng harassment, dumanas ng pambubuli, no, pagdating ng panahon na translate nila or nakikerry nila yung ginawa sa kanila, minsan nagagawa po nila sa kanilang mga mahal sa buhay. So sana wag naman po sanang umabot sa ganun yun pong batang babae, no? Kasi talagang nakita mo, no, biruin mo, apat, tinatadyakan ka, binubugbog ka, binabatukan ka, sinasampal ka. Mahaba-haba din yung video, mga kaibigan, mga friends. Hindi ko na nakuha kung gaano katagal yung video, pero ang mahirap doon, no, kung kinonsinte ng may-ari ng bahay, kung alam ng may-ari ng bahay yan, no, yung mama na nasa video, yung adult na nasa video, dapat mag-ano kayo diyan, no? Dapat magkaroon ng accountability diyan. Kawawa naman po yung barang babae. Kahit sabihin na nagkasala po yan sa inyo, dapat ang gawin po niyo diyan,
kung halimbawa may kinuhang gamit ninyo hindi pinaalam, dapat ano sa tamang sa kinauukulan po dapat yado. At dun sa 4 na babae na yan, no, medyo ito rin magiging malaki ang epekto po sa kanila, no? At dapat lang sila managot o maituro sa kanila na mali yung kanilang ginawa at nang hindi pa marisan ng ibang mga kabataan. Biruin mo, tuwang-tuwa sila, sabi, yun yung nakakaano, normal na lang ba yun sa mga kabataan ngayon? Di ba? Nung panahon namin, hindi ka po pwedeng ganun kailangan patas, di ba? Kung mag-away kayo, kailangan kumbaga parang hindi po pwedeng one-sided, di ba? Ganun po sa amin yun nun. Hindi po pwedeng halimbawa kung binubuli mo yung isang binibigyan siya ng patas na laban, di ba? Tapos pag sinabing ayaw na, humihinto na, di ba? Hindi yung nagmamakaawa ng batang babae. And yet, mga kaibigan, mga partners, tuloy-tuloy pa rin sila. So nakakalungkot, no? So check po natin, tingnan po natin, no? Kung ano po yung update po dito at hopefully managot po kung sino man yung mga dapat managot po diyan. Okay, so hindi po sana natin tatalakayin kaya lang biglang lumabas po sa ating sa ating feed tawag dito sa ating page. So na-curious po tayo. So tama lang na lumabas para nang sa ganoon maibahagi po natin sa inyo, no? At ito kinokondena po natin, no? Sana yung Gabriela Kabataan Party List dapat dito mag-ingay, no? Hindi po yung mag-iingay po kayo diyan po sa impeachment tsaka kung ano-ano pang mga aktibidad ninyo na base po sa mga records napapasama yung mga kabataan, mga kababaihan. Okay, so ilabas na natin yan, no? Medyo bumigat yung ating pakiramdam doon, no? Anyway, talagang ganoon mga kaibigan, mga partners, no? Hopefully may saayos po yan at dun sa batang babae na yan, no? Sana maka ano po siya, no? Makapag-adjust or maka-cope up, no? Dalangin namin na Panginoon na siya po yung gagabay sa iyo, no? Of course, lalong-lalo na sa magulang, nako po. Yung magulang po ng batang babae, no, bago tayo lumipat dun sa usapin natin kay Senator Robin, no. Magulang din po ako at of course, no, masakit sa loob, no. Huwag po ninyong lalo na kung yung may tatay po ito, no. Huwag po ninyong huwag din po ninyong ilalagay sa sa inyong mga kamay yung batas, no. Hopefully kung gusto po ninyo ng hustisya, no, diyan po naman yung kung gusto niyo magsampa ng kaso, meron naman po tayong libreng mapupuntahan, no. Yun pong public attorney's office, no. Hanapin po ninyo sa lugar po ninyo kung saan man po kayo naroon para sa kaukulang pagsasampa ng kaso. Okay? Huwag po tayong mag-bend the law, hindi po tama 'yon. Ilalagay mo yung kamay batas sa sarili mong kamay, yun yung isa sa form ng bend the law. Huwag po tayong makinig kay Erwin Tulfo. Okay, so sana tayo, Robin Padilla, no, naging tinik sa lalamunan ng prosecution team ng panel of prosecutors, tsaka po ng, of course, mga pro-impeachment actually yun po mga pro-impeachment, no, puro batikos ang nakita po natin dito kay Senator Robin Padilla. Parating tinatawag na bobo, tanga, wala kang karapatan dyan sa Senado, mag-resign ka, umalis ka na lang, mag-artista ka na lang, no? So yun po yung parating nilang binabato dito kay Senator Robin Padilla. Pero sa nakaraang mga siyam na araw, no, pagdinig diyan po sa Senado, mas lumilitaw, mga kaibigan, mga partners, yun pong karakter ni Senator Robin Padilla. Sabi nga nung isang vlogger or isang vlogger, no? Hindi naman daw talaga niya binoto si Senator Robin Padilla, no? At talagang ayaw niya dahil artista nga yung background. Pero habang pinapanood daw po niya yung pong ongoing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte doon sa sa 9 days na impeachment trial, no? Sabi niya, nakita niya na kumbaga si Senator Robin Padilla iba doon sa ibang mga senator. Bakit? Hindi daw siya may tapang daw, no, si Senator Robin Padilla. Ano yung tapang, no? Sabi niya wala siyang kumbaga hindi niya pinapansin kung ano man yung sabihin ng mga tao sa kanya, no? Kaya tama o mali yung kanyang mga katanungan, ang importante tinatanong niya at yun yung lamang daw po ni Senator Robin Padilla dito po sa ibang mga senador.
na nagtatanong at naggaling-galingan dahil si Senator Padilla hindi niya sinasabi na siya maalam sa batas daw, no? At ang gusto lang niyang malinawan at maging patas yun pong impeachment trial na yan. At yun po yung totoo, mga kaibigan, mga partners, kasi po sa mga nagdaang mga araw, yung tanong, sana yung mga senador, tanungin ninyo yung kung sino man yung mga supporters ninyo, yung iba po sa inyo, ang daming mga followers sa Facebook, bakit di kayo gumawa ng survey ninyo, personal ninyo, diyan po sa inyong mga Facebook pages. Minsan yung Facebook pages ng ibang senador po natin may post, mas marami yung yung laughing emoji, kaysa doon sa mga magpa-survey kayo, tanong po ninyo ano po ba yung gusto ninyong malaman, diyan po sa impeachment trial, para nang sa ganoon ay malaman po ninyo kung ano po yung pulso ng taong bayan, kung ano yung gustong itanong ng taong bayan. At yun, mga kaibigan, mga partners, minsan ay naitatanong, na itra-translate ni Senator Robin Padilla yung mga katanungan na yan diyan po sa Senado, di ba? At naipapakita niya, although sinasabi, mga kaibigan partners, at hindi naman niya itinatanggi na siya supporter ng mga Duterte, pero nung lately nagsabi siya komunista, na misinterpret po ulit yung pagkakasabi niya ng komunista. Pero maganda yun, mga kaibigan, mga partners, na binanggit niya nang sa ganun matauhan yung ibang mga kababayan po natin na hindi porke komunista ka ire-red tag ka na. Kailan ka nare-red tag, mga kaibigan, mga partners? Pag ikaw ay naging member ng communist terrorist group, ibig sabihin, tinatanggap mo yung New People's Army na kailangan yan sa grupo ng mga komunista para lumaban sa gobyerno. Malaking pagkakaiba po yun, Pero wag na nating pag-usapan yan kasi mawawala tayo dito sa ating pinag-usapan na kung bakit nagiging tinik si Senator Robin Padilla dito po sa prosecution team, sa panel of prosecutors, at dito po sa mga pro-impeachment, Kasi nung last hearing, last trial, mga kaibigan, mga partners, di ba? Nagtanong si Senator Robin Padilla, pero bago yan pala, nagtanong din siya nung nag-privilege speech siya or nag-manifest siya nung last time, na kasi binabanatan siya ng mga nasa social media na hindi daw siya sumusunod sa batas, dahil hindi niya sinagot yata yung ombudsman, kasi yun yata yung sinabi ng ombudsman. Pero sumagot siya doon, at sinaportahan nga siya ni Senator Alan Peter Cayetano, na kung saan naman yan pong si Erwin Tulfo nagtutungayaw, na wag daw gamitin ng mga kapwa Senator Judge yung impeachment court para pagtanggol yung sarili. Naku po, patay tayo doon. Sinagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano na sabi niya dapat yung mga Senator Judges ay buo yung integridad. Huwag nang madagdagan kasi nga bendalo na nga kayo tapos ganyan pa yung ginagawa. Ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, sana may semblance ng integrity, hindi lang ng isang senator judge kundi yung buong Senate impeachment court sana, Kaya lang yung mga nasa majority kasi ay ewan ko kung ano yung tinatakbo ng isip. Kaya nga yung kapatid niya si Raffy Tulfo, pinagsabihan niya ni Chis Escudero dahil sabi niya bakit parang pinapaboran ng chairman office presiding officer yun daw pong mga minority senators, na mahaba-haba daw kasi ito na si Senator Robin Padilla na naman yata nagsalita kasi, na ating tutumbukin mamaya. At sinabi niya na pag daw siya nagsalita o yung majority binatingtingan. Kaya sinabihan tuloy siya ni Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Lacson kanina nabigyan natin mahaba-haba kasi humingi siya, sabi niya. At tsaka dito sa atin, walang minority at walang majority. Totoo naman, di ba? Kaya doon mo makikita, mga kaibigan, mga partners, kung ano po yung karakter ng mga senator judge po natin. Hindi porke tawag dyan, may programa, na isumbong mo kay Tulfo at ang nakikita ninyo, mga kaibigan, mga partners, talagang tawag dito, nakikita nyo parang pinagtatanggol, yun pong mga naaapi, tingnan po ninyo ng maigi yung programa kung talaga ba, di ba? Balikan ninyo, mga kaibigan, mga partners, kasi kung yun lang yung maging basehan po ninyo, wala na naman,
And mind you, mga kaibigan, mga partners, no, yung ACT-CIS ni Erwin Tulfo, ha, sinasabi niya, meron siyang pahayag, ha, mag-segue tayo kasi ano naman to talaga namang related ito no, kasi nga andyan na sa Senado si Erwin Tulfo kasi before siyang napunta ng Senado, representative siya ng ACT-CIS. Ha? Pangalawa, ang ACT-CIS, mga kaibigan, mga partners, kung tama po yung lumabas na report, no? Pangalawa sa pinakamataas na tumanggap ng budget, ha? Mula po sa Kaban ng Bayan, number 1 yung Tingog Party List ni Martin Romualdez sa ni Jude Asidre. Ayan, sana mailabas po ulit yun, no? Hindi ko lang kasi na-print, pero makikita naman po yan sa record kung sino talaga sa mga party list or mga representatives yung pinakamataas, kasi sinasabi ni Erwin Tulfo, no, kung makita daw, no, wala daw yung pangalan niya diyan, no, sa record ng Congress na tumanggap ng mga ganong mga budget. Pero nakalagay doon ACT-CIS. Di ba sila may papalakad doon? At mind you, mga kaibigan, mga partners, personal ano ito, no, without prejudice, sabi nga ng mga abogado, no, dito po sa ACT-CIS, no, pero nung lumapit po sa atin, nagpapatulong, no, at inilapit natin sa ACT-CIS. Pero anong sabi ng ACT-CIS, mga kaibigan, mga partners? Hindi daw nila jurisdiction, yung lugar na pinanggalingan po ng humihingi ng tulong. Biruin mo, jurisdiction, mga kaibigan, mga partners, buong Pilipinas ang sakop ng party list, di ba? Kaya sabi ko, dapat talaga tanggalin na yung party list na yan di ba? So yun, para alam po ninyo kung ano yung katotohanan at hindi po yan paninira, mga kaibigan, mga partners. Actual na experience po natin yan. Sabi nga po natin, hindi tayo nagsasalita dito, like for example yung pong mga loyalista ni BBM, no? Kasi minsan meron tayong ano din minsan no, sinasabi parang bias ganyan. Ilocano pa naman, di ba? Hindi tayo magsasalita basta manira lang, no? Meron tayong kumbaga hindi kagaya ni Director Matibag na wala siyang first hand information doon sa kanyang tinestimonyahan doon po sa impeachment court. Tayo meron tayong first hand information, no, sa mga sinasabi po natin, no, lalong-lalo na pagdating kay BBM, di ba? Okay, at dyan sa ACT-CIS na sinabi ko ngayon. Okay, so yun, bakit tinik ng lalamunan? Ito na nga, mga kaibigan, mga partners, di ba, nung 9th day ng trial, anong sabi ni Senator Robin Padilla na ikinagitla, ikinamutla, ano pa ba, ikinayanig ni lead prosecutor Congresswoman Jervil Luistro. Nakatalsik pa yung tawag dito. Parang na-observe ko, nabanggit ko ito kanina, medyo parang merong tawag dyan, magkakilala may pagkakakilanlan si Senator Chis Escudero at saka kay Luistro, no? Kasi parang mahaba-haba yung pasensya ni Senator Chis kay presiding officer kay Congresswoman Luistro, di ba? Sinabihan na nga ng wag nang mag-manifest ng kumbaga parang judgment, no? Manifest ng manifest, di ba? Pero anyway, ibang usapan na yan, no? At dahil dito si Senator Robin Padilla, bago magtapos po yung ikasyam na pagdinig diyan po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte doon po sa issue or Article 4 na grave threat, tinanong niya ngayon si Congresswoman Luistro, di ba? Regarding doon po sa testimonya, affidavit ni Las Cañas na ginamit ni Director NBI Director Matibag. Actually, question po yan ng defense, no? Na walang hindi yan yung affidavit na ginamit ni Las Cañas ay walang anong tawag diyan ng abogado, yung hindi walang notary, di ba? Tapos si Matibag hindi rin wala din siyang first hand information doon sa nangyari, nag-base lang siya doon, di ba? Na pinagtanggol naman, sinabihan namin ni Luis pero na pwede daw yun kasi nag-ano lang naman, hindi naman present as evidence, no? Di ba? Parang ginamit lang doon sa parang dagdag doon sa kanilang basihan ng kanilang pagkaso kay Vice President Sara Duterte. So sabi niya, bakit ginamit yung kay Las Cañas? Sabi ni Senator Robin Padilla, hindi naman si Las Cañas ay kumbaga
hindi mapagkakatiwalaan na witness. Sabi niya, kumbaga parang ang gustong sabihin ni Senator Robin Padilla, pabago-bago yung kanyang testimonya kasi nag-testify dati. Tapos yung testimonya niya dati kasi walang Davao Death Squad, tapos hindi niya alam doon, hindi siya kasama doon. Tapos later on, binago niya na merong Davao Death Squad at siya nga daw po ay member ng Davao Death Squad na sinabi naman ng isang fiscal sa Facebook na yun daw depende daw yun at hindi daw yun, kumbaga hindi porke nagbago daw po ng statement yun daw witness hindi na tatanggapin for the sorry naibahagi lang natin. Pagkatapos noon mga kaibigan, mga partners, ano pong sabi ni Senator Robin Padilla? Matindi ito mga kaibigan, mga partners. Kasi sabi niya, ma'am, sabi yata niya kay or ano bang tawag niya kay Congressman Luistro, sana po, sabi niya, sa susunod, huwag na po kayong, una muna pala, sabi niya, sana huwag pong one-sided ang prosecution, sabi niya. Yun na misinterpret ulit, kaya nag-react si Attorney Amando Ligutan doon na parang ang pagkakasabi niya talagang magiging one-sided ang prosecution kasi yun yung trabaho ng prosecution di ba? Tawag dito, patunayan na yung nasasakdal or yung respondent talagang guilty doon sa kinakaso sa kanya. Totoo naman po yun, siyempre, di ba? Of course, yung defense kailangan niyang i-depensahan yung client niya, di ba? At yung prosecution team, kailangan niyang patunayan na guilty yung respondent, di ba? Pero ano yung punto ni Senator Robin Padilla na hindi one-sided? Ibig niyang sabihin doon, mga kaibigan, mga partners, kaya nga pinano niya yung kay Las Cañas, yung affidavit ni Las Cañas, tsaka question niya yung dalawang agent ng NBI na sabi niya, sana sa susunod na mga witness ninyo, huwag na kayong mag-present ng witness na may kasong perjury. Ano po yung perjury? Pagsisinungaling. Although nilinaw, to be fair, sinabi naman ni Congressman Luistro na base sa kanilang pagsisiyasat, wala naman daw kasong perjury yung si Attorney Lontok tsaka yung naunang NBI agent. Pero pagkakaalala ko, parang inamin ni Attorney Lontok na merong pending case nga siya. Hindi ko lang alam kung perjury yun or ano. Pero yun yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Ano pong ibig niyang sabihin doon, mga kaibigan, mga partners? Sana, kahit nasa prosecution kayo, gawin ng tama, yun pong trabaho ninyo na hindi dahil gusto ninyong makonvict, yun pong sinasakdal niyo, binabaliwala na yung fairness ng trial ng tawag dito. Kumbaga parang kahit sa anong pamamaraan ginagawa para lang makonvict yung vice president. Sabi niya kasi binoto siya ng 32 million, di ba? Sana yung pag-present niyo, ibig sabihin, sana yung pag-present niyo ng witness yung tama, na hindi gagawa ng tawag diyan naaayon sa tama na fair doon po sa sinasakdal. Kasi 32 million ngayong bumoto sa Vice President di ba? So yun yung ibig niyang sabihin. So matindi po yung sinabi niya na wag mag-ano po ng witness na may kasong perjury. Di bagsak na yung di ba? Ibig sabihin na question yung credibility ng witness ng prosecution team na kanilang witness para dun sa grave threat ng Vice President Sara Duterte, again, of course, nating sinasabi kung ano yung political leanings mo, yun yung papaboran mo, di ba? At hindi naman natin kayo masisisi. Kung pro-impeachment po kayo, talagang papaboran nyo ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na kung kayo po ay kasama doon sa grupo na binabanggit po natin. Anong grupo yun? Siyempre, yung BBM loyalist, di ba? At siyempre, yung mga Pinklawan at ano pa yung grupo? Of course, yung more left, di ba? Alam na ninyo yun kung anong sabihin ng more left. Kagaya ng Makabayan Black, di ba? Yung sino ba yung maiingay dyan sa Kongreso, mga kaibigan, mga partners? Di ba yung Makabayan Black? Tingin mo, Dilima, Jokno, Go, Sendanya, di ba? Na-identify lahat ni Joma Sison na member ng CPP, NP, NDF.
tapos itatanggi ninyo na hindi kayo member. Anyway, mga kaibigan, mga partners, at least, no, meron pong tawag dito, hindi naman po siguro tawag yan, pinagtatanggol or ano, no? Kumbaga, binabalanse, yun siguro yung tamang word, kasi yung sa kabila naman, yung minority naman, yung majority naman, mga kaibigan, mga partners, kung titingnan mo yung framing ng kanilang mga question, no? Akala mo, ano, pero tingin ko, personal kong tingin, like for example, yung kay pagtatanong ni Gatchalian tsaka ni Villanueva, di ba? Dito kay Matibag, no, na parang pinipilit na mabigyan ng time frame kailan makuha kung sino yung kausap umano ni Vice President Sara Duterte. Pag pinipilit mo na kailan ninyo mabibigyan, bigyan nyo kami ng ano, baka mamaya ma-pressure na, kaya napilitan magsabi in 3 to 4 months ba yung sinabi. Pero sa totoo lang naman, wala naman talaga di ba? Tapos pipilitin mo na magbigay ng time frame yung NBI para mahuli yung kausap ni Vice President Sara Duterte umano. Tapos yung persons of interest, sabi ni Matibag, marami na kaming nakausap, na-trim down na namin sa ganito, ganyan. For all we know, mga kaibigan, mga partners, wala naman talaga silang mga nakausap. Di ba? Tapos bibigyan natin, pre-pressurein mo sa time frame na magkaroon ng ano. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, parang personal ano lang naman to, no? Bakit mo i-pressure, yung NBI na pilitin magbigay ng time frame kung kailan nila mahuli yun pong ano ni Vice President Sara Duterte, di ba? Okay lang sana yun, mga kaibigan, mga pars. Ako maniniwala ako doon na tama yung intention na kumbaga parang gustong kunin kung ano yung katotohanan, no? Kung si Sherwin Gatchalian, mga kaibigan, mga pars, isang independent na senador, di ba? Yun, maniniwala ako doon na yung line of questioning niya nasa tama. Kasi kung ako lang, hindi naman ako yun. Kung ako yung senator judge, hindi ko talaga pipilitin. Pag sinabi ni Matibag na we have no definite time frame para maano, ibig sabihin nun, wala talaga. No? At hindi mo kailangan pilitin. Kasi tandaan ninyo, mga kaibigan, mga partners, ang NBI, which is merong kapangyarihan yan, otoridad, no? Pag na-pressure yan, tapos anong gagawin yan? Lalo na kung loko-loko po yung namumuno. Hindi ko sinasabing loko-loko yung mga tiga-NBI. Di ba? Pero kung kaya mong magsabi na papatayin kita, di ba? Burst of emotion ba yan? Pero kung kaya mong sabihin yung gano'n, di ba? Nangako ako sa impeachment court, 3 months, kailangan meron akong makuha. Di ba? So, yun mga kaibigan, mga partners. Buti na lang, no, may nagbabalanse. At doon po sa mga nagsasabi, no, na yan pong si Senator Robin. Hindi sa ano, personally, hindi ko kilala yan si Senator Robin Padilla. Although tiga Nueva Ecija yung roots niya. Isang beses ko lang yung na-meet nang nagpunta sila ng kampanya dito sa Nueva Ecija yan, nung nagpa-interview sa mga media. So, doon, nung unang kaya nabigyan ko ng benefit of the doubt yan si Senator Robin Padilla, kasi kagaya naman ninyo ako, pag artista ayaw natin, di ba? Artista lang yan, popular lang yan. Tinanong ko siya, mga kaibigan, mga partners, before. Sabi, pagdating sa usapin ng pagsasaka, satisfied tayo sa answer niya, tsaka yung tanong ng ibang mga ano. So sabi ko, bibigyan natin ng benefit of the doubt. Lalong-lalo na nung in-endorse siya ni Pastor Apollo Sigibuloy, di ba? Nung in-endorse siya, binoto natin. No? Bakit? Alam nga namang mag-endorse si Pastor Kibuloy ng hindi magandang kandidato, di ba? At yan lumalabas mo ngayon, no? Sino sa mga senador, mga kaibigan, ang nagsabi na dahil gusto nating buksan yung bank accounts, BIR records ng Vice President. Sabi niya, dibuksan na natin lahat para pare-pareho, di ba? Sinong kumagat, di ba? Si Robin lang, di ba? So, doon mo makikita, mga kaibigan, mga partners, kung sino po yung talagang merong pagtatangi sa Pilipinas at sa mga Pilipino, di ba? So, yan. Hanggang dito na lang ulit tayo, mga kaibigan, mga partners, no? At medyo nagiging ano po tayo, umiinit yung paligid. By the way, sa Monday, mga kaibigan, mga partners, ay tawag dyan, SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos.
Ano ho? So hindi ko natin alam kung ano yung sasabihin niya sa SONA. No, sana sabihin niya kung ano yung resulta ng usapan nila ni Rubio. Dahil sabi ni Auntie Claire, maganda daw yung naging usapan nila ni US Defense Secretary Rubio, no? State Secretary ba? Sa Rubio. Yeah? Sana sabihin niya announce niya sa Monday, no? Dahil yung ating Big Brother America, no, at bumisita sa atin si US State Secretary Rubio, at sinabi niya na ayaw na nila sa ICC, tayo rin ay ayaw na sa ICC at hindi naman talaga tayo member. At dahil dyan, no, ay bilang pagkilala sa kagustuhan ng Amerika, pauwiin natin si PRRD. Sana sa State of the Nation yan, sikat na sikat si BBM yan, sigurado. Pero hindi pa rin siya mapapatawad sa flood control project. Okay, so sa Lunes po 'yon, no, sa I think 2 or 3 ng hapon, no. Tapos yung Tuesday, kontrasona po ng minority, no. So exciting din po 'yon kung ano yung sasabihin po nila sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa Wednesday naman, mga kaibigan, mga partners, yun, samahan uli ninyo kami doon po sa trial, no, na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, alas 10 naman ng umaga, no. By the way, maraming mga issue, no, kagaya po yung pag-request po ni Vice President Sara Duterte ng pag-cater doon sa pagkain ng mga ano niya, ng tawag diyan, ng defense team niya, no. Pero hindi po tinugon ni Gatchalian, no. Sabi nila kapal daw ng mukha ni Vice President Sara Duterte, no. Bakit daw tawag diyan, hiniling niya sa Senate na isama sa budget yung pagkain ng defense team niya, di ba? Tapos sabi ni Senator Erwin Tulfo, paano daw nila i-explain yun sa COA, di ba? Meron na silang mga nakalaan na budget. Sinong sumasagot sa pagkain ng prosecution team? Kongreso? At Kongreso din ang sumasagot doon sa lower house, din ang sumasagot sa pagkain ng kanilang panel of prosecutor councils for the prosecutors. Bakit sa atin lang, pwede namang sagutin ng Kongreso, ng Senado, di ba? O kaya paano doon sa Kongreso, kasi lahablan nila yung Vice President natin, di ba? Di dapat sagutin nila yung kasi total ang ginagamit naman diyan sa 25 million per day ginagastos ng Kongreso. Magkano lang yung catering pagkain? Ilan ba yung member ng team ni Vice President Sara Duterte? Wala naman sigurong 50 yon, o kahit sabihin mo na 100, di ba? Magkano ba yung pagkain sa 100? Merienda at saka di ba? Kayang-kaya sana ng Senado yon, pero ang doon, ayaw lang talaga. Anyway, mga kaibigan, mga partners, maraming salamat po, at happy weekend po sa inyo, no? At ingat po tayo, at again, no, pagpalain po tayo ng ating dakilang naman. Pero bago yan pala, no, again, visit our support yun pong ating Facebook page, DWAY 1332, at subscribe po kayo sa ating DWAY News channel, para magkaroon po kayong notification every time po na meron po tayong live stream, may mga bagong videos na ipopost dito po sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo ng ating dakilang naman. Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.